Alam nyo ba nung dating panahon ay magiging born again Christian pastor sana ako? O mga kapatid, nung grade school talaga ako ay na-inspire ako ng isang born again Christian family na sumali nga doon sa grupo nila. Tapos talagang binasa ko yung Bible mula sa simula hanggang sa katapusan, lahat ng Old Testament at lahat din ng New Testament. Meron akong isang pasada talaga ng buong Bible. Tapos may mga iba-ibang parts ako ng Bible na binabalik-balikan. Depende sa kung ano yung mga inaaral ko doon sa panahon na nagba-Bible study ako. Isa nga sa naging pinakamatingkad kong karanasan yung pagiging born again ko, na nagkaroon nga rin ako ng iba-ibang mga experience ng speaking in tongues at mga prophetic visions na hindi ko maintindihan, na kaugnay pa rin dun sa mga nakikita ko sa Bible, yung mga nakikita ko din sa sarili kong mga visions. So kumbaga noong panahon na yon ay hindi ko pa nga masyado familiar yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga puting engkanto, pero nakikita ko yung iba-ibang mga spiritual na nilalang, pero hindi ko alam kung paano nga ma-classify or saan ko nga ba mailalagay yung mga kaalaman kong yon na mga nakikita kong mga nilalang, kasi wala nga sa Bible yung mga nakikita ko eh. Kung kaya ang nangyayari nga nun ay parang isinantabi ko lang yung mga nakikita ko na hindi naman kasi nauunawaan ng tao dahil nga wala sa Bible. At nakipag-usap lang ako, nakisama, at nagpatuloy doon sa pag-aaral ko sa Bible noong panahon na yon. Gusto ko maging pastor dahil nga nakita ko okay naman yung Bible. Fast forward lang tayo, nung magiging high school na ako ay marami na akong nakitang inconsistencies at contradictions sa Bible na ipapaliwanag ko din dito sa channel na ito, na isa-isa may mga example na ganyan kung bakit nga ay hindi na ako naniwala sa Bible. So magiging pastor nga sana ako noon nung time na yon, nung grade school, mga papunta sa grade 6, mga grade 3 to grade 6. Parang gusto kong maging pastor dahil nga doon sa mga naranasan ko. Tapos yun nga, nangyari, nakita ko yung mga iba-ibang contradictions na nasa loob ng Bible na hindi nagtutugma yung mga sinasabi sa iba-ibang parts ng Bible. At doon na ako nag-iba ng timpla. Kasi noong unang panahon, naniniwala ako bilang Katoliko, pero ang nangyari nga, dahil din nakita ko yung corruption na nandoon sa simbahan ng Catholic Church, and I think marami na ring aware doon sa nangyari noong panahon na yon sa Catholic Church. Tapos maraming lumalabas nga na skandalo, tapos may mga pinaalis din ng mga bishop at iba pang mga opisyalis nga sa simbahan. Kaya yun na rin yung nagbigay sa akin ng udyok na umalis mula sa Katoliko. Tapos yun nga, yung born again na yung nakita ko na parang protestante, kaugnay din doon sa mga pinoprotesta nila sa Catholic Church sa unang panahon. At kaugnay na nga rin dyan si Martin Luther. Pero ang gusto ko lang maipunto dito ay dumaan talaga ako doon sa pagbabasa ng Bible. Pero kapag malaman nyo yung sinasabi kong mga contradictions na nasa Bible na hindi nagtutugma, ay dahan-dahan makakaisip din kayo ng duda so kung bakit nga ganun yung Bible. Tapos bukod pa nga doon sa mga sarili kong karanasan, na marami akong mga nararanasan nga na kababalaghan na hindi naman mailalagay or makikita sa Bible yung sagot. Palalimin talaga natin yung spiritual na karanasan natin para tayo mismo ang may karapatan na makasulat ng mga katotohanan na nakikita natin sa spiritual na mundo. Sali ka sa free third eye meditation na tinuturo ko. Click mo na ang link sa post description. Maraming salamat po kapatid, at God bless.